alam ko ito yung pinaka-dream home or dream house ng karamihang mga Pilipino. Kaya para sa akin, siguro ang mais-a-advise ko, lalong-lalo na kay Beyonce at sa pamilya niya, alam niyo po, sa katulad po ni Idol, masarap pong tumulong. Alam niyo po yung pakiramdam na ikaw ay tumutulong, pero ang sarap pong pakiramdaman na yung tinutulungan mo ay tinutulungan niya ang kanyang sarili. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa bago upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng buting Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buting Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin ng lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap, ibibigyan naman po natin ng reaction video ang isa sa mga parte mga Kalingap o highlight ng ribbon cutting o house blessing po ng mansyon at bahay nila Beyonce mga Kalingap. Dahil nga po dito mga Kalingap sa isang panauhing pandangal, isang special guest dito sa ribbon cutting po mga Kalingap ay talagang ginulat po ang buong mamamayang Camarines Norte at ang init ng pagsuporta po niya sa Team Kalingap sa naging ribbon cutting at project po sa bahay nila Beyonce. At grabe mga Kalingap, napakaganda po ng mga mensahe ng Honorable Gobernador ng Camarines Norte. Walang iba kundi po si Dong Padilla. At sa pagkakaalam po ng lahat, sa mga di po nakakaalam, siya po ay kapatid ni Senador Robin Padilla at tito ng sikat na artistang Daniel Padilla po mga Kalingap. So panoorin po natin yung kanyang mensahe na binigay sa ribbon cutting at house blessing ng bahay nila Beyonce at mamaya bigyan po natin ng reaction video. So ano pang hindi natin mga Kalingap, tara panoorin na po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Kaya po napakalaking bagay po mga kaibigan sa kabila ng kanyang napakaraming gawain, ganap, schedule at commitment, bigyan po tayo ng pagkakataon at oras para po tayo ay suportahan at bigyan ng mainit na pagtanggap. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ama ng lalawigan ng Camarines Norte, the one and only Governor Recarte Dong Padilla. Palakpakan po! Salamat po, Kuya Alvin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning. Bago po ang lahat, gusto ko pong batiin po ang atin pong alam niyo po, ang tawag ko dito, idol. Naging idol ko po siya during the time of pandemic. Dahil lagi po ako araw-araw nanonood ng kanyang vlog. Dahil naalala ko po yung akin po, nung mayor pa ho ako, meron po akong matandang frequent visitor sa munisipyo. Natukoy po ni Kuya Val, ni Idol. Natutuwa po ako kasi ang tawag ni nanay kay Idol ay Bernador. Si Bernador. Pero mukhang Bernador naman talaga si Kuya Val. So magandang umaga po muli. Siyempre sa family po ni Idol at siyempre kay Ma'am Edna. Ngayon ko lang po nakausap ng personal, up close, si Idol Rob. Luma pala dito si Alden Richard. Talaga naman nakaka-starstruck din pala. Kuya Val, siguro ganyan ka rin kagandang lalaki nung araw. Talaga naman, di ba? Talagang lumang-luma si Alden Richard. At syempre po, kay Pastor Clint, kay Pastor Boy, kay Kapitan Alex, sa Kalingap family, at sa lahat po ng mga vloggers na nandito ngayon. At syempre po sa pamilya po ni Beyonce, may kuryente na ba? Family o Batalero family, at sa lahat po ng sumusuporta sa Kalingap
family, muli po ang akin pong pagbati. Alam niyo po, habang nagsasalita si Dr. Love, parang gusto ko ring maiyak. Kasi, sa totoo lang, isa lang po ang pumasok sa isip ko na magsimula nung nakilala ko si Idol way back pandemic time. Ang bilis po ng kanya pong pag-evolve ng kanyang mga ginagawa. Kaya sabi ko kanina, siguro wala po akong ibang pwedeng pasalamatan kung hindi ang Panginoong Diyos sa araw na ito. Sapagkat yun pong ginintuang puso na ibinigay ni Lord kay Idol, bihirang-bihira po talaga yun. Alam niyo po, kanina, dahil hindi ko na po matiis, puputok na yung pantok ko. Naglakas loob na ho ako kay Pastor Clint. Sabi ko, Pastor, pwede ba may I go out? So, pinapasok po ako sa bahay ni Beyonce. Pagpasok ko ho, lalo po akong namangha. Kasi sabi ko, nung nagsimula po kasi ako magpamilya, kami po ay tumira sa isang townhouse sa Sukat. At ako po, nang magsimula akong magpamilya, isa lang po ang unang-una kong pangarap, magkaroon ng isang tahanan, ika nga po ay roof over our head. Dahil ang katuwiran ko po, at alam ko kung ano yung pangarap ko, pangarap din po siguro ng lahat, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagpamilya, kasi ang hirap po nang wala kang kasiguruhan. Dahil siyempre, ang buhay naman natin, hindi naman natin hawak. Anytime, pwede tayong umalis. Kaya sa akin, sabi ko, dapat ang nagpapamilya ay ang laging iisipin, magkaroon ng sariling tahanan ng kanyang pamilya. Nang sa ganun po, kung ano't anong mangyari, hindi naman po madi-displace yung kanyang mahal sa buhay. Ngayon po, yung pong nakita ko na ginagawa po ni Idol Val ngayon, alam niyo po ba, si Beyonce, alam mo po ba na pwede kong sabihin, you are very lucky among 1 in a million dito po sa probinsya natin na talaga pong nangangarap magkaroon. Siguro po kahit simpleng bahay, pero nakita ko nga po yung bahay. Sabi ko, ito yung pangarap. Alam ko, ito yung pinaka-dream home or dream house ng karamihang mga Pilipino. Kaya para sa akin, siguro ang mais a-advise ko, lalong-lalo na kay Beyonce at sa pamilya niya, alam niyo po, sa katulad po ni Idol, masarap pong tumulong. Alam niyo po yung pakiramdam na ikaw ay tumutulong, pero ang sarap pong pakiramdaman na yung tinutulungan mo ay tinutulungan niya ang kanyang sarili. Sana po, lalong-lalo na, yung mga natutulungan ni Idol, ang advice ko lang, huwag kayong tumigil. In fact, alam niyo po, naikot ko po itong buong probinsya natin. Yun nga po ang dahilan kung bakit nagsusulong tayo ng programang walang dapat maging squatter sa sariling bayan. Yes. Alam niyo po, tuloy-tuloy ang provincial government ngayon sa pagbili ng mga lupa, ina-identify natin yun pong mga barangay na maraming informal settlers. At alam niyo po, ako natutuwa, maraming salamat kay Idol, sa pamilya ni Idol, kay Ate Edna, kay Idol Rob, dahil isa na namang pamilya po ang nawala doon sa tinatawag nating mga informal settlers. So palakpakan po natin muli ang Kalingap. Ngayon po, ang sa akin na lamang,
Kasi sa totoo lang po, minsan, nung nag-uusap kami ni Senator Robin, pinakita ko po sa kanya yung bahay na tinitirhan ng maraming mga taga-Cam Norte. Lalong-lalo na po yung mga nakatikit halos sa tubig, sa ilog, sa dagat, na kung saan kapag nagkakabagyo o sumasama ang panahon, nasisira po ang bahay nila. Kaya po ang nangyayari, kung tutusin, kung titignan nyo po yung bahay nila, light materials, ang kanilang sahig ay buhangin, ang kanilang papag ay kawayan, ang kanilang dingding ay pinagtagpi-tagping minsan po mga tarpaulin pa ng mga politiko. Ngayon po talaga nagpapatugo ng puso ko. Kaya lang, sabi ko nga, kailangan din natin tulungan ang atin pong sarili. Pero minsan, naiintindihan ko rin, kapag ikaw po siguro ang nasa kalagayan nila, parang ang hirap din pong bumuo ng pangarap. Dahil parang, kung gano'n ang kalagayan mo sa buhay, meron kang mga anak na hindi mo alam kung kaya mong patapusin ang pag-aaral. At hindi mo alam kung kaya mong magkaroon ng disenteng tahanan. Alam niyo po ba na napakataas po ng case ng rape dito po sa ating probinsya? Alam niyo po, sa Region 5, isa ang probinsya natin sa tahimik. Pero ang problema po natin ay ang kaso ng rape. Dahil marami pong bahay sa Camarines Norte na tinatawag na ungenderized. Ibig po sabihin, yung bahay na pagpasok mo, nandun na po lahat, sama-sama silang natutulog, wala silang, alam niyo po yung normal na tahanan na ang lugar ng babaeng anak at lugar ng lalaking anak ay magkahiwalay at meron pong maayos na toilet na kung saan yun pong ating privacy ay na-observe. Pero sa totoo lang po, napakaraming pamilya na talaga pong hindi genderized po yung kanilang bahay. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon po kadalasan ng incest. Yun pong commission po ng krimen na kung saan nanggagaling po sa loob mismo ng tahanan. Na nakikita ko po kung ang lahat ng pamilya ay magkakaroon ng ganito. Kaya Beyonce, Iha, napakapalad ninyo. Sa totoo lang, walang katapusan. Uulitin ko, saan man makarating ang buhay ninyong mag-asawa. Mag-asawa naman siya. Mag-asawa pa lang. Mag-aasawa pa lang. Kahit saan makarating ang buhay, Beyonce, wag na wag kang makakalimot sa Diyos dahil napakapalad mo para magkaroon ng ganitong swerte. Dahil hindi lahat ng mga taga-Camarines Norte, alam ko kahit anong gagawin ni Idol na pagsisikap, kahit anong mangyari, hindi pa rin natin kaya tulungan lahat. Alam ko po, sa puso ni Idol, kung kaya rin lang niyang ibigay yung pangangailangan, lalong-lalo na ng tahanan ng bawat pamilyang walang may tahanan sa atin. Pero alam ko, limitado rin po ang kakayahan ni Idol Pal. Kaya Idol, sana po itong ginagawa naming inisyatiba sa programa po ng walang dapat maging squatter sa sariling bayan, sana po maging parte kami ng iyo pong napakagandang adhikain. At sana po magkatulungan tayo dahil iisa lang naman po ang gusto natin, ang matulungan na magkaroon ng tahanan ang bawat taga-Camarines. So again po, muli ang akin pong pagpapasalamat bilang ama po ng ating lalawigan na isa na namang pamilya ang nagkaroon ng sariling tahanan. Idol, sana po magtuloy-tuloy ang biyaya na binibigay sa iyo ng Panginoon at marami ka pang matulungan.
Maraming salamat po. God bless sa inyo po. Maraming salamat. So ayun po mga kalingap, at napanood nga po natin ang napakaganda at meaningful na mensahe po ni Gobernador Dong Padilla sa mga mamamayan at sa mga nanonood, at lalong-lalo na sa pamilya po nila Viancy at kay Viancy mga kalingap. Pero mga kalingap, ang pinaka nagustuhan ko po dito, na narinig ko po dito, ay yung sinabi po niya na napakasarap tumulong pero walang tatalo o parang higit na masarap tumulong sa taong tinutulungan din ang kanyang sarili. So ganun itong mensahe ito mga kalingap ni Dong Padilla, ni Governor Padilla, ay hindi lamang po ito para sa pamilya nila Viancy. Ito po ay para rin pinapanood ng mga beneficiary ng Kalingap o beneficiary ng mga project ng gobyerno, o pwede rin beneficiary ng ibang mga charity vlogger, ay sana tumatak sa kanila yung sinabi dito ni Governor Padilla na dapat hindi lang umaasa sa tulong, parang hindi lang umaasa sa tulong, kundi tulungan din yung kanilang sarili. Lalong-lalo na mga kalingap, yung tulong naman na binibigay ng mga charity vlogger ay hindi naman po yan habang buhay na talagang nandyan lang. Dapat po tulungan din ng mga beneficiary, ng mga kababayan nating mahihirap, kababayan nating nangangailangan ng tulong. Tulungan din po nila yung sarili nila mga kalingap, para makita po ng tumutulong na talagang deserving sila, na pinapahalagahan nila yung tulong, at mas lalong ma-encourage po yung tumutulong na magpaabot ng tulong sa mga nagpapahalaga nito. So tinutulungan din ang kanilang mga sarili. So itong mensahe na ito mga kalingap ay para sa lahat ng beneficiary, hindi lamang ng Kalingap kundi po ng lahat ng project ng gobyerno. Ang ganda collaboration po ito ng gobyerno at ng Kalingap at ng mga charity vlogger, yung pagbibigay ng mensahe, ng meaningful message na talagang tatatak sa mga mamamayang Pilipino. So, yun lamang po mga kalingap at maraming po salamat sa panunood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.